Narito na ang mainit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Huli ka! Rider ng motorsiklo patay matapos makasalpukan ng van. Estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan, hawak na ng pulisya. Ilang gasolinahan, out of stock na ang diesel. At ilang ina, nagpasiklaban sa pagluluto ng masarap at masustansyang pambaon ng mga bata. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Ilang gasolinahan sa Dagupan City, out of stock na raw ang diesel. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Epektibo ngayong araw ang taas presyo sa produktong petrolyo. 10 pesos and 68 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kada litro ng kerosene. Dahil imbis na iuwi mo na sa pamilya mo, mapupunta pa sa diesel. Siyempre kami magsasuffer nun. Hirap ma'am, masakit ma'am. Siyempre, ganito yung pasada. Tapos nagtas pa, wala na. Wala nakikitain ma'am. Sa pag-ikot ng news team, kapansin-pansin na out of stock na ang diesel sa ilang gasolinahan sa Pangasinan. Gaya sa gasoline station na ito sa Dagupan City. Naubos na raw ang stock na diesel kahapon pa lamang dahil sa dami na nagpakarga. Meron naman daw darating na supply. Samantala, nanawagan ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF sa gobyerno na ituloy ang 10 pesos kada litro na diskwento sa diesel. Sa monitoring ng OPTF, tumigil na sa pagbibigay ng diskwento ang mga accredited na gasoline station sa Pangasinan noong June 30. Tayo ay humihirit pa rin ng discount dun sa fuels na dating binigay na 10 piso kada litro. Ito yung inaasahan natin na pansamantala na ibigay para sa amin. Kasi sa ngayon, wala na yung 10 piso discount sa mga piling gasoline stations. Kaya doon kami umaasa. Ipinatupad ng national government ang 10 pisong diskwento sa kada litro ng diesel para sa mga jeep. Ang subsidiyan na ito ay bahagi ng programa ng gobyerno para tulungan ang mga driver. Meron itong cap na 150 litro kada linggo, katumbas ng maximum na 1,500 pesos na lingguhang subsidiya. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang isang rider matapos na makasalpukan ang van sa Santa Barbara, Pangasinan. Naka-alerto, Sandy Salvacio. Nasawi ang rider ng motorsiklo matapos maaksidente sa National Highway na bahagi ng Barangay Gagasangan, Santa Barbara, Pangasinan. Sa CCTV footage na hawak ng Santa Barbara Police, makikita ang motorsiklo na galing sa isang barangay road at diretsyong tumawid sa National Highway madaling araw noong Sabado. Sa puntong yon, sakto naman ang mabilis na pagdaan ng van at nasalpok ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Wasak ang motorsiklo. Sa CCTV, nakita po natin na yung motor karoon ng problema. Nonetheless, syempre, as part of our standard operating procedure, dinala po natin dito yung driver ng commuter van. Ongoing po ang investigation kung talagang kung may pagkakasala. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Kinilala ang rider na residente ng barangay Nagilayan, Binmaloy, Pangasinan na nanggaling umano sa bayan ng Mapandan. Ayon sa PNP, walang lisensya ang rider. Dagdag ng pulisya, nakapag-usap na ang magkabilang panig at nagkaroon ng settlement. Sinusubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang driver ng van at kaanak ng nasawing rider. Para po sa ating security, dapat pag intersection at pupunta nga na po doon sa may or liliko na po tayo, either left or right, tingnan mo muna natin yung kabilang kalsada. Na sa ganun, pag safe po tayo at wala pong sasakyan, ayun, saka po tayo lumiko. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 15 anyos na estudyante nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan sa Pangasinan, hawak na ng PNP. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio.
Ako ay isang armado na kabilang sa grupo nila. Binabalaan ko lahat ng mga estudyante sa Rosales National High School na kung ayaw nyo madamay, huwag kayong pumasok. Yan ang video na kumalat sa social media noong Sabado, July 18. Ang boses sa likod ng video, isa ring estudyante ng naturang paaralan. Natukoy siya ng mga otoridad at ngayon nasa kustodiya na ng pulisya. Ito po ay nakita po ng ating kapulisan at agad po nilang itong binerify na kung ito man po ay isang host ng isang residente po ng Rosales, Pangasinan. Ayon sa Pangasinan Police, natunton ang 15 anyos na binatilyo sa Rosales, Pangasinan noong linggo sa pamamagitan ng cyber investigation, intelligence monitoring at follow-up operations. Ayon sa pulisya, saksi ang mga magulang ng binatilyo nang kunin siya ng mga pulis. Sinusubukan ng news team na makuhanan sila ng pahayag. Narecover sa kanyang isang pellet gun at baseball bat na ginamit sa pagbabanta. Wala po siyang intention, ma'am, kundi ito po isang katuwaan lamang at nakikiuso lamang sila sa mga nakikita nila or napapanood sa mga social media. Isinailalim siya sa intervention ng Department of Social Welfare and Development at kung may makitang discernment o pag-unawa na mali ang kanyang ginawa, maaari siyang maharap sa kaukulang reklamo. Maari po itong magdulot ng takot po at pagkantala ng operasyon sa mga school. Kami po ay nagpapaalala sa ating mga magulang, wag po sana nating pabayaan ang ating mga anak. Turuan po ng maayos ang ating mga anak. Bago ang insidente, nagsagawa ng active shooter drill ang pulisya sa Rosales National High School upang mabigyan ng kaalaman ng mga estudyante kung ano ang mga dapat gawin kapag may banta ng pamamaril. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Pero base sa kanilang social media post, naging maayos naman ang sitwasyon sa paaralan simula kahapon at mahigpit ang seguridad ng mga pulis sa lugar. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, naranasan ang malakas na ulan na may kasamang yelo sa Mount Pulag sa Kabayan, Benguet. Bumuhos ang hailstorm kahapon ng umaga. Kasing lalaki ng holen at butil ng mais ang mga bumagsak na yelo. Sabi ng ilang magsasaka, nagresulta ito sa pagkasira ng ilang pananim gaya ng carrots. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang hail o yelo kapag ang raindrop ay natrap sa mataas at malamig na bahagi ng thunderstorm cloud bago ito bumagsak. Ang ganitong pag-ulan ng yelo ay karaniwang panandalian lamang. Mga kapuso, may bagong low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, maaaring pumasok yan sa PAR ngayong hapon o bukas ng umaga. May tsansa rin itong maging bagyo at kung sakaling matuloy ay papangalan ng Quiapo. Posibleng dumikit ito sa Eastern Visayas, Bicol Region at tutumbukin ang Northern Luzon sa mga susunod na araw. Pwede pa magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Wala pa itong epekto sa bansa pero patuloy ang pag-iral ng habagat at may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansang umulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas sa ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Overproduction ng bangus at tilapia nararanasan sa bansa ngayong taon ayon sa Department of Agriculture. Narito ang report. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpasok sa export market para sa bangus at tilapia dahil sa overproduction ng mga ito sa bansa. Ayon sa DA, magandang senyalis daw ang kasalukuyang overproduction dahil patunay ito sa kakayahan ng mga mangingisda at fish growers na pataasin ang kanilang ani. Ayon sa kagawaran, nakatuon sila ngayon sa pagpapalakas ng post-harvest facility kabilang ang cold storage at freezing facilities. Samantala, ayon sa Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan, nagsimula ang surplus production noong Hunyo kung kailan nagkaroon ng gataw at nag-force harvest ang mga magbabangus. For now, marami talaga nag-harvest din na harvest season siya. And napakarami stock sa farm. We're trying to dispose it kasi paano natin sobrang laki siya. Magandang hakbang din daw ang pagkakaroon ng exportation para hindi masira ang kalidad ng mga naunang na-harvest na bangus. It will stabilize the price kasi nga pwede siya ipupunta doon sa processing plant for export siya. So hindi siya mapupunta kaagad doon sa market natin. Gayunman, sa mga dan public market, nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa supply ng tilapia at bangus ngayong linggo. Kasi daw po, kaunti yung supply ng bangus ngayon, ma'am, kasi gawa nung nagkaroon ng fish kill na kasi mainit tapos biglang umuulan. Kaya nabigla sila, madam, tumaas ang presyo.
Wala kaming magagawa kasi yun ang supply sa amin. Sa kasalukuyan, nasa 150 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus, habang 150 hanggang 160 pesos naman ang presyo sa kada kilo ng tilapia. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang konstruksyon ng Kalmay-Pantal Bridge sa Dagupan City. Target namang matapos sa loob ng 4 na buwan ang konstruksyon ng Phase 2. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malaking bagay para sa mga Dagupenyo, ganun din sa mga Pangasinense na napondohan na ng national government ang ginagawang tulay dito sa Dagupan City. Itinuloy na ngayong araw ang konstruksyon ng Kalmay-Pantal Bridge sa Dagupan City. Gagawa tayo ng crane, madam, para may mapagtungtuan itong crane natin. Pagkatapos yan, gagawin na po yung pusti. Sa oras na matapos ang craneway, sisimulan na ang paglalagay ng I-beam sa mga poste. Pag natapos na ito, saka na natin ibabaon yung mga pilote. Target na matapos ang second phase ng proyekto sa loob ng 4 na buwan. Ang tulay ang magsisilbing access ng mainland Dagupan sa mga island barangay. Malaking tulong din ito para maibsan ang traffic sa Binmalay-Dagupan Road. Kasi mapapabilis po yung transportation po, hindi na po siya traffic. Kasi po minsan po traffic, madalas po traffic dyan sa papuntang Binmalay po. Mas mabuti, madam, kasi pag natapos yan, susurkat na lang yung daan, hindi na magta-traffic sa Binmalay. Hindi lang daw mga taga-Dagupan ang makikinabang sa proyekto. Hindi lang sa island barangays, pati dito sa downtown area, lahat po. And this would benefit, I think, the entire province. Hindi lang Dagupan City kasi shortcut na papuntang Binmalay . Tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng tulay. Nag-request na rin daw ang DPWH ng pondo para sa third phase ng proyekto. Mahigit 160 million pesos ang pondong inilaan para sa second phase ng proyekto. Chris, bilang tugon doon sa kahilingan ng mga motorista at maging ng mga residente na matapos yung konstruksyon ng Kalmay Bridge, tiniyak ng DPWH na hindi mahihinto ang proyekto dahil tuloy-tuloy yung kanilang pag-request ng budget sa national government hanggang sa matapos nga yung proyekto. Ang proposed na budget para sa konstruksyon ng Kalmay Bridge ay nasa 1.8 billion pesos. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 10 katao ang sugatan sa salpukan ng pampaserong bus at closed van sa Karanglan, Nueva Ecija. Nakatutok, CJ Torida. Sugatan ng 10 katao matapos magsalpukan ng bus at closed van habang binabagtas ang Maharlika Highway sa bahagi ng Karanglan, Nueva Ecija kagabi. Ayon sa pulisya, nasakop ng closed van ang linya ng bus na biyaheng Cagayan. Kabilang sa mga sugatan ng driver ng bus na tubong Cagayan at 7 pasahero nito na karamihan ay taga Isabela. Sugatan din ang driver ng closed van at sakay nito, pareho silang taga Caloocan. Patuloy ang investigasyon ng awtoridad sa insidente. Wasak ang harapang bahagi ng kotse matapos mahulog sa tinatayang 10 talampakang bangin sa Sitio Milagrosa, Barangay Balon Anito, Mariveles, Bataan nitong Sabado. Ayon sa Public Safety Office ng Mariveles, nakatulog ang driver kaya nawalan ng kontrol at tuluyang nahulog sa bangin. Sugatan ng 76 anyos na dayuhang lalaki na sakay ng kotse pero agad naman siyang nabigyan ng paunang lunas. Nagtamo lang din ng minor injury ang driver. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Siguro sa sobrang haba ng biyahe, nakaiglip. Ngayon nakabig niya yung manabela. Tapos dumiretso na siya doon sa bangin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kalaboso ang 24 anyos na si alias Doc matapos masakote sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Batak City kahapon. Kinilalang notorious target list drug personality ang suspect dahil umano sa malawakang koneksyon at illegal na transaksyon niya sa mga kalapit na bayan ng syudad. Presidente ng barangay Nalupta ang suspect at isang solar setup installer. Nakumpiska sa operasyon ang 1.5 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 10,000 pesos. Maharap sa kaukulang reklamong suspect na wala pang pahayag.
Pinaigting ng otoridad ang pagpapatupad ng clearing operation sa palibot ng Mangaldan Public Market. Ang detalye sa report. Mas maluwag at mas maayos na ngayon ang ilang daan malapit sa Mangaldan Public Market dahil sa pinaigting na clearing operation ng otoridad. Sinisita ang alanganin na pwesto ng mga negosyante. Kasi yung mga tindera, hanggang dyan sila ay sumunod na kami para maganda yung palengke. Diskarte ng ilan, naglalatag ng paninda sa daan kung walang nakabantay na otoridad, kaya hirap makadaan ang mga sasakyan. Kung kinakailangan lang, ma'am, halimbawa yung mga deliveries natin, para maluwag yung daanan. May designated parking area po tayo palagi. Ayon sa Market Division, 3.5 meters lang ang lawak ng daan papuntang midsection, habang 4 meters naman sa Frianeza Street. Pagbibigay daan ito sa mga emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck. Dati masikip, parang hindi ka makakadaan kung minsan. Ngayon, nagtaka nga po maganda na. Plano rin ng Market Division na muling pinturahan ang pwesto ng mga negosyante. Hindi naman kailangan talaga magkaroon ng linya para lang tandaan kung hanggang saan lang sila. Kaya pinapakiusapan po namin sila na sana magsimula sa kanila yung disiplina. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Aabot sa 200 inahing baboy ang ibinigay ng Department of Agriculture sa probinsya ng Quirino. Bahagi ito ng swine repopulation ng Kagawaran dahil sa pagtama ng African swine fever sa mga alagang baboy. Sa Quirino, mahigit sa 5,000 na baboy ang namatay dahil sa pagtama ng ASF doon noong pandemya. Tig-2 inahin ang ibinigay sa mga hog grower. At pag nanganak, ibibigay ang 6 na biik sa DA para ipamahagi ulit sa mga susunod na benepisyaryo. Lunsad ang Department of Agriculture nito nga itong Inspire Project para po ma-revive ulit ang hog industry dito sa ating lokal. Ating alamin ang mga paraan upang makatipid sa konsumo sa mga produktong petrolyo. Sundan sa report. Umaaray ang mga motorista dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga motorista upang makatipid sa paggamit ng langis. Ayon sa automobile expert, mas mainam ang regular check-up at maintenance sa mga sasakyan tulad ng change oil, pagpapalit ng oil filter at spark plugs. Hindi rin dapat mabigat ang pag-apak sa accelerator para makatipid sa gas at iwasan din ang matagal na idling kung nakapark lang ang mga sasakyan. Una siguro sa maintenance, regular check-up ng ating sasakyan like change oil. Maganda makagamit tayo ng high quality ng oil like yung mga fully synthetic. Siyempre sa driving habits din. Ang motoristang si Elgin may personal na diskarte para makatipid sa gasolina. Binabawasan na raw niya ang paglabas at pakikipag-date. Binabawasan ko yung paglalabas, lalo na yung pag-date. So kung almost every other day, every Friday na lang yung pag-date. Sa driving naman, hindi naman, kung di ka nagmamadali, pwedeng 20% lang yung apak. Huwag naman yung agresibo para naman hindi, alam mo yon, takaw sa gasolina. Ugaling i-check lagi ang hangin ng gulong ng sasakyan. Magpakarga ng gasolina sa umaga kaysa sa tanghali. Bawasan ang paggamit ng aircon kung malamig naman ang panahon. At tulad ni Elgin, kung wala namang importanteng lakad, mas mainam na manatili na lamang sa bahay. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patay ang 26 anyos na lalaki ng aksidenteng bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang gutter sa Habagat Road, Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan, madaling araw kahapon. Galing daw sa inuman ang biktima at pauwi na ng Barangay Mangkup nang mangyari ang aksidente. Labis ang pagluluksa ng mga kaanak ng biktima na inilarawang masipag at mabait na anak. Nagpaalala ang pulisya na palagi ang mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa anumang disgrasya. So, masakit sir, talaga masakit sir. Kaso nga lang, andyan na yan sir, wala kang magagawa. Kasi kung sumunod lang siya sa mga pangaral ko sa kanya, hindi mangyayari. Kaya, pero sa totoo naman sir yan, mabait talaga yan. Nangamba ang mga estudyante, guro at mga magulang ng Camp Tino National High School pasado alas 7 ng umaga kahapon.
Halos hindi makadaan ang mga pulis at ambulansya sa gate ng paaralan dahil sa pagdagsa ng mga magulang upang sunduin ang kanilang mga anak. Sa ulat ng Cabanatuan City Police, isang estudyante ang tumawag sa kanyang guro matapos umanong makatanggap ng mensahe ng pagbabanta sa loob ng kanilang paaralan. Dali-daling pinalabas ang lahat ng mga nasa loob ng paaralan at ligtas na nakauwi. Inimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. PNP together with barangay officials and CDRRMO immediately na nag-deploy dito sa area, and we requested the presence ng anti-cybercrime to check yung mga messages nito. Mga sasakyang hatid sundo ng mga estudyante hindi na pinapayagang makapasok sa loob ng campus. Sundan sa report. Nitong nagdaang araw, kumalat sa social media ang pagbabanta kung saan magkakaroon umano ng pamamaril sa isang paaralan na may acronym na MNHS. Bagamat batid ng Mangaldan National High School na hindi pa beripikado at nakadirekta sa kanilang paaralan ang banta, naghigpit pa rin sa seguridad sa loob ng school campus. At 8 o'clock, we closed all the gates. Isinarado po namin lahat ng gates namin para ma-check kung sino yung mga pumapasok for the security and safety of our students and the whole school. Hindi na pinapayagang pumasok sa loob ng paaralan ang mga sasakyan na naghahatid sundo ng mga estudyante at faculty tuwing class hours. Oras-oras din ang ginagawang roving ng mga security guard at humingi rin ng karagdagang police visibility ang paaralan. May mga pulis dito. Kampante kami kasi siyempre nakakatakot talaga. Marami po silang security. Hindi na rin pinapayagang maglipat ng classroom ang mga estudyante sa tuwing magta-transition sa panibagong class subject. Intact sila sa classroom, walang nakakalat sa quadrangle at mamomonitor po ng ating mga guards kung sino yung mga nandyan lang. Nagche-check po kami ng attendance. Pinapaalala namin na huwag silang lalabas. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, July 21, sumalang si NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 kung saan nakapaloob ang kasong grave threat at inciting to sedition. Ayon kay Matibag, ang banta ni VP Sara Duterte ay hindi lang banta kundi plano sa pagpatay sa Pangulo at may tuturing daw itong banta sa pambansang seguridad. Batay umano sa kanilang law enforcement perspective. Isa raw ito sa dahilan ng pagbuo ng NBI ng Special Task Force sa bisa ng Administrative Order No. 11. Ipinalabas din sa impeachment trial ang bahagi ng video kung saan sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa live broadcast ng Rage Coalition Rally ang pahayag na isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayon kay Matibag, nakitaan nila ng pagkakahambing ang pahayag ng Davao City Mayor at ni Vice President Sara Duterte. Samantala, 2 tripulanteng Pilipino ang namatay ng puntiryahin ng drone strike ang mga barko sa Black Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, 12 Pilipino rin ang sugatan. 8 sa kanila ang ginagamot pa. Ang 4 nakauwi na sa Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipino na nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, partikular sa hilagang bahagi at sa dulo ng Ukraine. Karamihan sa kanila ay maayos na ang lagay ayon sa DMW. Binigyan din daw sila ng psychosocial counseling at tinulungan sa repatriation. Nakikipag-ugnayan raw ang DMW sa mga pamilya at sa manning agency ng mga apektadong tripulanteng Pilipino. Tinitingnan din nila kung may pananagutan ang mga ship owner. Ang drone strike ay mula sa palitan ng pag-atake ng Russia at Ukraine na nagsimula pa noong July 2. Ilang ina sa Dagupan City ang nagpasiklaban sa pagluluto ng masarap at masustansyang pambaon ng mga bata. Tunghayan sa report.
Sumabak sa Cook Fest ang ilang nanay sa Dagupan City para magluto ng masustansyang pagkain na sok pambaon ng kanilang mga anak na papasok sa eskwelahan. Si Mami Dane de la Cruz, hipo na may gulay ang kanyang niluto. Bukod sa budget-friendly, mabilis lang din daw itong iluto. Kompleto po siya. So meron siyang gulay and merong protein which helps the kid na magkaroon ng energy throughout the day. Kasabay ng selebrasyon ng Nutrition Month, patuloy ang panawagan ng pamunuan ng Child Development Center sa mga magulang na ugaliing pakainin ng masustansyang pagkain ng mga anak para makaiwas sa malnutrisyon. Bago pumasok po yung mga bata, kumain po muna sila, pakainin sila ng mga healthy foods bago pumasok para maging active po sila talaga. Ang Cook Fest ay bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan na isang yakap para sa mga maaron ina na layong pahalagahan at suportahan ng lahat ng mga nanay sa lungsod. May Cook Fest, maraming mga contest for the maarong ina. Kasi they deserve naman, parang ito yung parang gathering nila na mayroon pang incentive na makukuha sila. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.